Breaking news lang tayo mga Lodi, kung saan naglabas nga ng malaking balita itong si Jody Vance sa kanyang Instagram account, kung saan nagpost ito ng picture ng memo ng liga na patunay na magbabalik siya sa PBA para maglaro sa Barangay Ginebra. Ayon nga dito ay muli siyang inactivate ng Gene Kings just in time para maglaro sa playoffs ngayong Governors Cup. Papalitan niya nga muna ang slot ng Ginebra rookie na si Paul Garcia. Huling ang naglaro itong si Jody Vance sa PBA noong year 2021 at noong 2022 ay in-announce niya sa kanyang Instagram account na magre-retire na siya sa paglalaro ng basketball sa PBA. Ngayon nga at the age of 42 ay makikita ulit natin si JDV na maglalaro sa Ginebra. Wala na din ngang choice itong Gene Kings dahil wala silang reliable na power forward sa kanilang roster matapos ang injury ni Isaac Go. Si Raymond Aguilar naman nga ay undersized sa kanyang posisyon at hindi pa din nga fully recovered si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray. Kaya nagbabaka sakali sila ngayon sa pagbabalik na Devance na mapupunan nito kahit papano ang butas nila sa power forward position. Pero ang kinakabahala ngayon ng mga fans ay kung physically fit ba itong si Devance para maglaro ulit ng basketball, at malaking factor din ang kanyang age at for sure na hindi na ito kasing galing at bilis noong mga championship runs ng Ginebra. Pero abangan pa rin nga natin itong pagbabalik ni Joe at alam kong maraming mga PBA fans ang ma-excite na makita ulit maglaro si Jody Vance sa liga. All set na nga ang tapatan sa playoffs na magsisimula bukas, kung saan sa unang bracket ay maglalaban ng TNT Tropang Giga at NLEX at ang Reynosa naman nga ay makakalaban ng Magnolia Hotshots. Pero ayon nga sa naging interview kay Coach Yeng ng Tiebreaker Times ay nagbigay ito ng hinaing kay Commissioner na bakit daw magkasama sa isang bracket ang dalawang number 1 teams ng Group A at B. Sana daw ay tiningnan muna nila ng maayos ang format sa playoffs para hindi sila magkamali kagaya nito. But I think it was overlooked. No, I think it was overlooked. So it's a lesson na dapat siguro they should put more thought into the format. Alam natin bago ito, pero ang tingin ko it's something that's basic eh, no? Madaling mong makita yung problema kung binigyan mo lang siya ng extra thought, no? Pero wala tayong magagawa, nandiyan na. Pero siyempre may series pa kayo sa Magnolia, but ano yan, baka number 1 agad yung makalaban yun, di ba? Parang yun nga ang sinasabi ko, no? Pero kasi sa akin naman, it could have been any team na parang although parang na-disincentivize mo yung number 1, no? Dapat pag number 1 ka, medyo yung path mo to the finals is a little easier because you earned it, na hindi nangyari ngayon. Dapat pag-aralan nila commissioner saan sila nagkamali at i-correct nila. Ngayon wala tayong magagawa, mali na. Matagal nyo na napansin yan? Matagal na napansin at tumahimik ako kung hindi mo lang ako tinanong. Hindi ko naman sabihin yan eh. Diba? Baka sabihin nila, yan na naman si Coach Yeng, di ba? So, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Binuksan mo. Sige. Thank you, Coach. Sa kabilang bracket naman nga ay maglalaban ng San Miguel Beermen at Converge Fiber Xers at makakalaban naman nga ng Barangay Ginebra ang kanilang long-time rival ni Meralco Bolts. Inaabangan nga dito ang muling paghaharap ni Brownlee at Alin Durham. Yun lamang po para sa video ito. Huwag po natin kalimutan mag-like at subscribe sa ating channel.